Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. The time is 20 minutes bago po sumapit ang ganap na 10 o'clock in the morning. And good morning everyone. It's a Friday morning. Thank God it's a Friday. Kami pong nais naman bumati kauna-unahan, pagbati ng happy weekend everyone. Ako po si Sel Baisa at siyempre pa ang pagbati ng ating dalawang kasama on the background sa palatuntunan, si Nash, ang technical director, ganun din si chef ng program, si Semanita. And let me greet everyone in sundry ng isang magandang umaga ng Biyernes. Seemingly, it's a beautiful day itong araw na ito ng Friday, brought about nitong init ng araw na ngayon po ay patuloy sa kanyang pagsikat dito po sa Metro Manila area. Pero, well, nothing to be joyful of, sapagkat alam nyo, epicenter. Nagmumukhang epicenter ang Metro Manila area dito sa bilang ng mga naapektuhan nitong COVID-19 brought about ng Omicron variant. We will discuss this as we go along the program. Meantime, mga gilog kong mga tagapakinig, basahin natin muna. Ito pong dalawang nagpaabot ng kanilang pagbati. Ngayon pong unang 30 minutes ng program coming from Japan, mula kay Yula. Good Friday morning sa lahat. Ang sabi niya, Good Friday morning po sa lahat. Thank you so much, Yula. From Montreal, Canada, sa labas ng Pilipinas, itong mga naunang mga bumati. From Japan, afterwards from Montreal, Canada, mula sa aking sister na si Norma Baisa Suwer. Good morning, Norma. Morning, Manong. Ang sabi niya, Happy Friday na sa Pinas. Awake ako tonight. Yun. Well, she wasn't able to view the program yesterday because according to her, and she asked an apology, nothing to be sorry about. All right? Nakatulog daw siya. Well, it's a fact. It's an accepted fact because, well, she's working in the morning. The whole day, baka naman ka ako nag-overtime. Ayan. Anyway, good morning sa lahat ng ating mga health workers, hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi all over the world. You deserve our tap on your shoulder, and of course, you deserve our commendation. Mabuhay kayong lahat, mga health workers.
whatever your role is in the hospital, you still plays a big role dito sa paglaban, dito sa, virus na ngayon ay isa pa ring pandemic. Kailan kaya matatapos itong problema ito? Anyway, welcome dito po sa inyong Friday Weekend Edition ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Good morning, Miss Hager. And of course, sa lahat ng ating mga OFWs in various parts of the globe. Naka-hook up na kaya tayo sa Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Magandang umaga ka na kina John, ganun din kay Melody and Children. Alright? At before I forgot, magandang umaga rin kay Ken Swale, ang better half ni Norma at ang kanilang dalawang anak. Coming from Montreal, Canada, another message from Carmen Sevilla. Good morning to everybody. Be safe always. Yun po ang nais na ipaabot na mensahe ni Carmen Sevilla. Thank you so much, Carmen. Okay. Now, ngayon pong umagang ito ng Friday, the 14th of January 2022, ating simulan ito pong pagpaparating sa inyo nitong balita hinggil dito sa COVID-19. Kamusta na itong COVID-19? Ito ba'y dumarami? Ito ba'y tumataas? Yes, indeed. Morning po, Uncle, ang sabi ni Merlina Flores, watching from La Union, sa San Fernando, La Union. Thank you so much, Merlina. At ingat kayo, pabagsik itong Omicron variant na ito. Basta ayon sa mga doktor na aking nakausap, isa po ang kanilang teorya. Itong Omicron variant, walang pinag-iba sa tarangkaso. So what they rule is, itong Omicron variant ay tarangkaso. As of yesterday, Enero 13, nakapagtala ang Department of Health ng 34,021 na mga karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala, merong naitalang 4,694 na mga gumaling. At, bad because 82 pa ang iniulat na nakalawit nitong si kamatayan kahapon. Itong sugo ni COVID patuloy sa kanyang pagkuha dito sa ating mga kababayang merong COVID-19. And as of yesterday, ang aktibong kaso ay 237,387. Yan po ang total na bilang ng mga aktibong kaso as of yesterday. At ang mga gumaling, ito po yung total na 2,802,286. Yun po yung mga gumaling. At ang mga namatay ay 52,736 as of yesterday. Isama na natin yung pinaka-latest, yung 82 na mga pumanaw. At ang kabuuang bilang ng mga COVID-19 na nakapasok na ng ating bansa almost 2 years ago, ay umabot na sa 3,092,409. Ay, nako. Yan naman yung ating mga kababayan, pinag-iingat. At sa ayon po sa DOH,
Ayon daw sa kanilang pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong Enero 11, habang mayroong 7 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 7 laboratoryong ito ay humigit kumulang 5% sa lahat ng samples na na-test at 6.6% sa lahat ng positibong mga individual. Pinapaalalahanan ng DOH ang lahat na huwag maging kampante, lalo na sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, pag-physical distancing, at maghugas ng kamay regularly. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Magpagaling po kayo sa inyong kwarto, sa inyong silid, at magpa-test. Tandaan ang right test at ang right time. Agad rin na magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Yan po ay mula sa DOH. Okay. Mga mensahe mula po sa inyo. Ang mula sa Calamba, Laguna, si Melito Rodelio Militante says, Una bendita mañana de viernes, Señor Sir. Buenos dias. Thank you so much, Melito. From Dallas, Texas in USA, coming from another sister, si Presi Estrada. And Presi says, good morning everyone from Dallas, Texas. At kasama rin of course, na bumabati ang kanyang husband na si Harry Estrada plus ang kanilang mga anak. Majority are nurses sa iba't ibang mga pagamutan sa Estados Unidos. Going back dito po sa ating bansa, mula naman sa lalawigan ng Rizal, Taytay Rizal is watching. Ito po isang ayon kay Lyde Baisa, another sister, and hello to your son Mark, who's in the country celebrating the Christmas season. Well, of course, he missed the country so much. Plus, the strict implementation of the guidelines and guidance against COVID gave Mark the idea of extending his Christmas rest in the country. Good morning, Mark, again, and good morning to Tammy Juanillo. At sa lahat ng mga workers ng ISC. At good morning kay Maxi Baredo. Ayun po'y sigurado ho yan. 109% are watching the program. Pag ganito hong break sa kanila. From a cousin, Mirna Alcid Sekihor, I to her husband, Ed, and their 4 children. At sa lahat ng mga viewers and listeners dyan sa Sipokot, Camarines Sur. O kayo dyan sa Camarines Sur, ingat ka din kayo, ha? Alert level number 3 na rin kayo dyan. Pare-pareho na tayo, ha? Dito sa Metro Manila area. Ang sabi ni Mirna, is it your birthday today, Mirna? Bumabati siya ng isang happy birthday. As to whom, nobody knows. But I have the high and mighty suspicion na siya ang birthday celebrator. From Melito Rodelio Militante, kasabay ng paglalaba, linis ng bahay, nagluluto habang nagbabantay ng computer shop. One-man army talaga. Itong si Melito. Naglalaba, naglilinis ng bahay, nagluluto, at the same time, binabantayan yung kanyang computer shop. By the way, yung may mga transaksyon sa Department of Labor and Employment o DOLE
Sad to say na sarado po ngayon ang tanggapan ng Department of Labor and Employment dito sa Intramuros. Today, Friday, that would last until Monday. Friday at Monday, sarado po ang DOLE. Ngayon kay DOLE Secretary Bebot Bello III, nagkaisa sila na isara ang kanilang tanggapan, ang central office ng DOLE. Ito'y dahilan dito sa tumataas na bilang ng mga nagkaka-COVID-19. Yung mga nagpapakita ng manifestation na sila ay merong Omicron variant o nahawa nitong Omicron variant. Sabi ni Mirna rito, it's not my birthday. At the same time, she added itong kalagayan ng panahon diyan sa Sipocot, Camarines Sur. Hindi raw stable ang weather. When she says not stable, paring umuulan, maambon, aaraw, then suddenly magbabago ang panahon. Hindi stable. Okay? Then whose birthday it is today, Mirna? Okay? Anyway, agilo kong mga tagapakinig, ho. Sabi ni Secretary Bello, na kanilang napagkaisahan na isara ang central offices ng DOLE ngayong araw na ito hanggang Lunes. To give time for disinfection o yung tinatawag na sanitation move dahil nga doon sa mataas na kaso ng mga kawani ng DOLE na apparently ay nahahawa o nahawa na nitong Omicron variant. Ang sabi ho ni Civil Service Commission Commissioner Eileen Lisada, sangayon po sa kanya ho, I'm just quoting her, dapat daw kung magkakaroon ng pagsasara o magkagagawa ng disinfection, gawin itong weekend. Meaning Saturday or Sunday. Para hindi naman daw maapektuhan itong government service ng ating pamahalaan. At ganun din, ipaliliwanag ni Komisyonada Lisada itong hinggil sa guidance ng Civil Service Commission sa lahat ng mga government offices dito sa ating bansa. Pakinggan nyo ito, ho. Lalong-lalo na yung mga head of office ng mga tanggapan ng gobyerno. Baka wala kayong time na malaman ito. Kaya if you have time now, sit and relax at pakinggan si Commissioner Lisada. Mga ahensya ng gobyerno, yung aking MC number 18 po, no? Yung amendment sa revised interim guidelines for alternative work arrangements and support mechanisms for workers in the government during the period of state of public health emergency due to COVID-19 pandemic. Dito ho, nilalagyan ho tayo, binibigyan ho ang mga heads of agencies ng 5 options para po mapagpilian kung anong alternative work arrangement ang pwede nilang piliin doon para ho sa ahensya ng gobyerno. So ayusin ho natin yung pagpili wisely para ho when we let our employees return to work or work po, we are guided accordingly, especially ho with the surge in the COVID ho ngayon, kasi importante ho yung that our government agencies are manned. Kailangan ho may tao. Si Commissioner Eileen Lisada ng Civil Service Commission. At mamaya iparirinig po sa inyo yung kanyang balita na maging ang Civil Service Commission ay hindi rin nakaligtas. Yung mga kawani nito. Not only sa kanilang central offices dito po sa Quezon City, kung maging
sa iba't ibang mga rehiyon ng bansa. Talagang grabe itong epekto nitong Omicron variant na ito. From Melito Rodelio Militante. Karamihan kasi ng handa noong nakaraang New Year, puro matatamis at malalamig na pagkain. Kaya inubo at sinupon ang mga tao. Tapos, COVID agad. Yeah, coming from Melito Rodelio Militante. With a big question mark. Alam nyo, marami ho talagang mga tanggapan ng ating gobyerno ang paralisado. At yung iba relies heavily on online para makapag-transact ng kanilang negosyo. Pero paano yung mga hindi marunong? Paano yung mga graduate ng University of Hard Knocks na ang alam ay abacus, ang alam ay computer, o alam yung simple computer machine. Yan ang problema ho. Alam nyo, talo ng malaki yung mga collecting agencies ng ating gobyerno. Zero. Kundi man zero, unexpected doon sa kanilang inaasahang magiging koleksyon on a daily basis. Ay, naku. Talaga naman, mga giliw ko, mga tagapakinig ko, yung buhay ngayon. Plus, itong mga kababayan natin na hindi pa bakunado. Yung mga up to now, merong sariling paninindigan na nagsabi na hindi ako magpapabakuna. Magtitake na lang ako ng ivermectin. Magtitake na lang ako ng mga drug para labanan itong COVID-19. Pero ang problema ngayon, para kayo naka-checkmate eh. Ang sabi ng DOTR, nagpalabas po ng kautusan ng DOTR sa pamamagitan itong si Tugade, Secretary Tugade, na pinagbabawalang sumakay ng mga pampasahero o pampublikong sasakyan itong mga hindi bakunado. Akala ko ba kapag ikaw ay naka-mask, ikaw ay naka-physical distancing, halimbawa sa taxi. Sa taxi ba, ini-implement din yan? Sa taxi, medyo merong gap. Kapag sumakay yung pasahero sa likod, meron na kagad automatic distance. Sila ba ay automatiko na pwedeng sumakay? Tanong ito. Pagkat yan po, maraming tanong ng ating mga kababayan dito sa Digital Patrol. Sila ba ay hindi papayagang sumakay ng taxi kung hindi sila bakunado? Siguro sa jeep, siguro sa bus, dahil magkakatabihan halos eh. Pero sa taxi, kung nag-iisa yung pasahero, well, at least malayo sa driver. Hindi nililiwanag ng DOTR yan eh. Kaya namang everybody is in quandary. Ano nga ba? Tata Arthur Tugade, Secretary Arthur Tugade ng DOTR, paliwalagan naman. Yung mga spokesmen ng DOTR, ipaliwanag ng maigi. Okay? Puro kasi jeepneys, puro kasi buses, sana pati taxi. Yan ang tanong sa palatuntunan eh. Nag-iisang pasahero, hindi nga bakunado. Pero naka-face mask naman.
naguhugas regularly ng kamay. Ha? Pagkatapos, merong physical distancing na i-adapt. Hindi tatabi doon sa tabi ng driver. Doon sa likod. Ang tanong muli, Secretary Arthur Tugade, Tata Arthur, maaari ba silang payagan sumakay ng mga taxi? Itong mga hindi bakunadong mga kababayan natin. Uulitin ko. Itong hinggil dito sa hindi mga bakunado. Mahigpit ang patakaran, mahigpit ang kautusan dito sa jeepneys, mga buses. Ang sabi nga po ng ating mga maliliit na mga kabayan, maawa na po naman kayo sa amin. Maawa na po kayo sa amin. Bigyan mo na kayo pagkakataon na kumita. Sapagkat kung hindi pa bakunado, itong ating mga kababayan, first, wala silang time. Yung pong mga construction workers, halos wala hong time yung mga yan Papasok ho yan. Pag sinabi, overtime, mag-o-overtime ho yan para madagdagan yung kita. By so doing, yung supposed to be, pagkakataon nila para magpabakuna, wala, nagamit sa pagtatrabaho. Kaya they remained unvaccinated. Sangayon ho sa kanila, maswerte ho yung may mga kotse, yung mga nasa private sector. Sapagkat whether they are vaccinated or not, hindi sila tinatanong, hindi sila nire-require ng checkpoint ng PNP. Kung meron silang vaccination card, double standard, hindi po ba? Yung mga mahihirap, pinahihirapan. Yan ang kaangal ho, ang ating mga kababayan. Yan din ang kanilang punto de revista nang sila ay magsagawa ng kanilang pamamahayag. That was days ago. At hindi lamang ordinaryong mga kababayan natin ang dumalo. May mga abogado, may mga doktor pa. At iisang kanilang kahilingan, itong in the name of fairness. In the name of fairness, dapat naman parehas. Kung medyo mahigpit ang inyong patakaran o guidance na pinasusunod sa mga public utility vehicles, dapat maging mahigpit din kayo sa mga private na mga behikulo. Ni hindi nyo alam kung ang mga nakasakay dyan ay bakunado o hindi. Natatakot kayo dahil lang naka-Fortuner. Natatakot kayo dahil lang sa naka-sports car. Natatakot kayo dahil may sticker. May sticker ng iba't ibang mga government offices. May sticker ng MMDA. May sticker ng Department of Justice. Sus, marisip na buhay ito. Let's be fair. Kung mahigpit kayo sa mga pampublikong sasakyan, higpitan din ninyo sa mga pribadong mga behikulo. Alright. Ang sabi ni Camelito Militantes, Hercel, exit po muna ako. May mga dumating akong mga buwisita. Istorbo, dami ko pa namang ginagawa. Okay? Relax lang. Camelito. Baka tayo magkaroon ng Omicron variant. Relax lang. What we need now is full relaxation. Yeah. Kaya naman again, akin tinatawagan ng mga kinuukulan. Ang LTO,
Why don't you start the ball rolling? O ang DOTR. Para naman parehas. Ha? Alam niyo, sa mga kalye ngayon, bihira ka makakita ng mga jeepneys. Ha? Dahilan sa bukod sa mga dapat ay bakunado, pero meron po silang exemption. Yun daw mga hindi na bakunahan, hindi na bakunahan, pero, ayan, dahilan dito sa sila ay in-advise ng doktor na huwag pa bakuna. Dahilan sa, well, lumalaban yung kanilang katawan dito sa bakuna. Kaya they are exempted to the rule. Maaari sila lumabas. Pero just the same, hindi pa sasakayin yan, di ba? Siyempre, ang nasa mentalidad ng driver, yung COVID vaccine card. Pag walang may pakita, sabihin mo na, naku, bawal sa akin na magpabakuna eh. Maniwala ka't hindi. Hindi ka palululanin, hindi ka pasasakayin sa kanilang jeepney. Masisisi mo ba yung mga yan? Sinusunod lamang yung order ng ating pamahalaan. Lalo na't ngayon, merong order ang LTFRB. By the way, I understand, sarado pa rin ang tanggapan, central offices ng LTFRB. But you could make transactions sa pamamagitan ng online. Ay, paborito ngayon itong online. Maging dito po sa simbahan ng Quiapo, yung ating mga kababayan, today is Friday. Alam ko na kayo po ay mag-o-offer ng panalangin kay Black Nazarene ng Quiapo. Pero the bad news, sarado po ang simbahan ng Quiapo for the next 2 weeks. Ngayon, wala. Sarado. Sarado ang pintuan ng Quiapo Church. 2 linggo ang itatagal niyan. Kaya, if you are used to offering a prayer every Friday, huwag na po ninyong gawin ngayon. Huwag na kayo magpunta ng Quiapo Church. Lalo na kung kayo manggagaling halimbawa ng General Trias sa Cavite, tagaroon si Willie Cruz Jr. Hello to Mrs. Cruz and their child. Ang sabi ni Willie, Happy Friday po. Galing po ako ng simbahan. Nagbawas po ng kasalanan. CHR po ay umaapila. Yon. CHR, itong Commission on Human Rights, umaapila. Ayun, siguro diyan sa simbahan sa Cavite nang galing si Wilfredo Cruz Jr. At remember, yun sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga monitor, uulitin ko, sarado ang simbahan ng Quiapo for the next 2 weeks. Kaya wag na po ninyong balakin. Alright. Good morning po mga ka-Digital Patrol around the world. Captain Sel Baisa, Pinoy Hour, coming from Wilfredo Cruz Jr. And hello to all nating mga kababayan dyan sa Cavite. And speaking of Cavite, yung ating kasamang si Asintado, mukhang naasinta rin ng COVID-19. Pagaling ka, pare ko. Naasinta ka ng COVID-19, asintahin mo rin. Buweltang asinta rin ang gawin mo. Inasinta ka mas magaling kang asintado, pare ko. Kaya, asintahin mo. Okay, so pagaling ka, paring Sammy, ng palatuntunang asintad. Marami na nakakamiss ng iyong program.
Brother Sammy. Alright. Now, sa iba pang balita, bago po tayo dumako sa tanggapan ng o central offices ng Civil Service Commission. Ito pong CSC ang nagpapaluwal ng mga guidance sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan. Kaya napakahalagang malaman din natin kung anong kaganapan naman sa kanilang tanggapan. Marami po ang mga nahahawang mga personnel diyan sa Civil Service Commission. Not only in their central office dito sa Quezon City, but elsewhere in the country. Okay? Maiksi lang po ito, pero napakahalaga nito. Yung mga kababayan natin na nahirate, nasanay na tawaging Roosevelt Avenue. Roosevelt Avenue ang mahabang kalye diyan sa Quezon City. Roosevelt Avenue, tandaan po ninyo yan, maigi, tandaan nyo maigi. Simula ngayon, ang itatawag sa Roosevelt Avenue ay Fernando Po Jr. Avenue. Yan, bago na Baka namang makalimutan ninyo. Napakahalaga niyan. Kaya sa QC LGU, paggawa na kayo ng bagong street sign. Tanggalin na yung Roosevelt Avenue. Baka malito pa yung ating mga kababayan. Palitan na yan ng Fernando Po Jr. Avenue. Yan, maliwanag yan Yan, kauna-unahan ninyong narinig dito sa Digital Patrol. Ito pa lang yung maong king ng Filipino action movies na si Fernando Po Jr. Lumaki at natira diyan sa Roosevelt Avenue. Dati kaya namang in honor of the king ng Filipino action movies, tatawagin na ang Roosevelt Avenue ng Fernando Po Jr. Avenue. Yan. Yung magpapadala ng mga sulat, adapt it now. Sabi ni Willie Cruz Jr., nagpagas po ako kahapon. Nasa 63 pesos 25 63 pesos and 25 centavos. Tumaas po ba? Oo naman. Walang tigil. Ba't po ganun? Porque may balanse po kami sa tuition fee ng anak ko. Di niya ma-view ang grado niya. Di niya alam kung pasado siya o hindi. Sus Marisep. Di naman po kami tatakas. Sana naman, konting konsiderasyon naman po. Anong eskwela ito? Kawili. At tinamaan kayo ng magaling. Mukha kayong mga kwarta. At tinamaan kayo. Makalintik kayo. Mga lintik kayo. Mga tinamaan kayo ng magaling. Mga school. School administrators. Nagkulang lang. Nagkaroon lang ng balanse dito sa tuition fee ng anak ni Wilfredo Cruz. Hindi na maipakita sa kanila yung grado ng kanilang anak, whether pasado or not. Ano ba naman labanan yan? Anong eskwela yan? Kawili? Okay. Ang sabi ni Commissioner Lisada, maging ang kanilang tanggapan, hindi rin nakaligtas dito sa epekto nitong Omicron variant. At marami po ang ngayon ay nahawa. Alright? So pakinggan natin si Komisyonada Eileen Lisada. We are not spared actually dito na So kahit kaya nga sinasabi nga natin walang pili So even kami sa
sa CSC based on the data that pinagather ho namin kahapon sa regional offices and from the central office, we are more or less 153 positive po. And excluding po dito yung awaiting results ng iba. Although mild symptoms ang karamihan po dito, generally mild symptoms po. But we still, syempre, ingat lang ho din na we pinapa-isolate ka agad. While waiting for yung symptoms, isolate agad. Yung mga symptoms naman, kinukuha na po sila. So, still less number of people on the workforce. Kaya nga ho, which prompted me to coordinate with our office po, no? My office muna po. Coordinate with Chair Aguinaldo ng COA. Sabi ko, pwede ba natin mag-prepare ho tayo ng home care COVID kit while awaiting results? Or when you feel the infection already, when you feel the symptoms, when you have the symptoms, can we prepare home care COVID kits for government employees? So sabi nga niya na, please refer kay DBM. So the other day, I sent a text message to Yusek Kim De Leon and I asked him regarding po doon sa kung pwede ho natin gawa ng ang mga kawani ng gobyerno ng home care kit kasi para lesser work din ho sa mga lesser clogging kasi magpapaswab ka, lalabas ka na sa mga bahay mo. So ang sabi ko sa akin ni Yusek Kim De Leon, and I'm quoting ho, sabi niya, our agencies are providing similar kits na po even. Okay, napakagandang hakbangin ho niyan para sa lahat ng mga government workers. Paswerte kayo. Dahil ang madadagdagan na naman ang inyong sweldo. Noong panahon na kami nandiyan, mabagal itong pagbibigay ng aumento. Pero ngayon, lahat ng mga government offices, including itong mga GOCCs, itataas ang inyong sweldo. Yan ang good news. Plus, itong ipinahayag ni Commissioner Alisada ng Civil Service Commission. Nakikipag-ugnayan ngayon si Commissioner Alisada sa DOH at maging sa Department of Budget and Management para mabigyan ng home care kit ang lahat ng mga government workers. Pero ito ay subject to the availability of funds. Mahalaga niya na lahat itong mga government workers ay mabigyan itong home care kit na ito para hindi na sila lumabas ng kanilang bahay. At inside their home, they can always conduct their physical test para hindi sila exposed sa banta nitong Omicron variant. What a good move. And we commend heavily itong aksyong ito ng Civil Service Commission. At sana hindi lamang ito maging isang plano lamang. At sana ito ay maging isang ganap na katotohanan. Lalo na ngayon at medyo sagana. Marami pong pera sa ating budget for the year. Kaya I don't think this is impossible na pagkalooban ng home care kit ang mga government workers para namang mapaglabanan nito ang pagkalat nitong Omicron variant. Good move. At ulitin ko na rin pati, kung itong Omicron variant ay totoong transmissible o talagang madaling makahawa, and I'm beginning to think na ito po ay totoo. Sapagkat dito sa aming neighborhood, alam na alam mo yung mga meron pong Omicron variant. Sarado yung kanilang bahay. Okay? Now, talaga naman, all we have to do is accept the fact na ganun ho talaga itong kaganapan sa mga panahong ito.
Nobody is exempted. Mayaman ka, pahirap ka, pangit ka, maganda ka, whatever, influential ka sa inyong community, elected official ka, sabi nga ni Digong, hindi ho ba? Kung mamamatay siya dahil nandito sa COVID-19, so be it. Kaya yung ating mga elected officials, lalong-lalo na yung mga hindi lumalabas, yung mga hindi na pagkakakita lately, tinamaan kayo ng magaling. Puro kayo pangako, paghalalan. Pag naboto na at merong ganitong karamdaman, hindi mo namang makita. Sabi ni Willie Cruz Jr., Omicron at Delta Cron para maiwasan. Pagdating ng Mayo, politiko ron. Yan. Ibang klase. Pagdating ng Mayo, politiko ron. Yon. Kayong mga politiko, tinamaan kayo ng magaling. Kaya namang yung mga punerarya, makikita mo dyan yung mga mukha ng mga aspirante. Whether they like it or not, nagpupunta yung mga yan. Iba eh. Ibang klase. Ang gilo ko mga tagapakinig. Good morning. Good morning po. Coming from Edna Uzaraga. Thank you so much, Edna. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay regularly at sa iyong pakikinig dito sa Digital Patrol. Alright. So what else is new? Kwelang-kwela raw mga gilo ko mga tagapakinig. Itong 24-hour drive-thru. Diyan sa Quirino Grandstand. Kahapon mga gilo kong mga tagapakinig. Halos magdamagan ang dating ng mga four-wheelers, yung mga apat na gulong na mga sasakyan, nagpapabakuna. Whether you're from Manila or not, maaari kang magpabakuna. Dalangin yung sasakyan, right there and then, sa loob ng iyong sasakyan, ilalawit mo lamang yung braso, at pagkatapos aapalayan ng alcohol ng vaccinator, tuturukan ka na ng vaccine, pwede na, lakad na. Yan. Kaya naman, dahil nandito sa tagumpay nitong drive-thru vaccination na ito sa Maynila, iniisip nilang gawin na itong 24/7. 7 araw sa isang linggong singkad. Yan. 2 pakay. Maaari ka makapamasyal, makita mo ang Rizal Park. At the same time, babakunahan ka. Kaya namang make full use of this, sabi nga. Alright. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., ibang klase po talaga. May padala pang bulaklak ng patay. Yan, yung corona. Yan. Referring dito sa mga tinamaan na magaling na mga politiko. Pero alamin ninyo kung ilang galon ang daladalang alcohol ng mga ito. Matapos makapagkamay. Bawal yan. Yung pakikipagkamay. Ang sabi ni Edna Uzaraga, walang aasahang tulong sa politiko. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., Isko Sara? Yeah. Sabi ni Wilfredo Cruz Jr., Isko Sara? Yeah. Alright. May karagdagang mensahe si Edna. Ang sabi niya, bago ipadala mga gamot, patay na po pasyente. Sabi ni Edna, sistemang bulok. Masabi lang na nakatulong sila. Yan. Kayo talaga mga politiko kayo, mga tinamaan kayo ng magaling.
Well, yours truly, naghihintay po talaga ng pruweba ng isang aspirante. Yung isang kandidato meant business. Ang nasa kanilang kaisipan ay yung kapakanan ng ating o kanilang mga konstituento. O, yan. Kaya, like what I'm doing, kayong mga botante, pag-aralan niyong mabuti kung sino ang inyong mga iboboto. Huwag na ho tayong magkamali. Kung sa inyong paligaya, nagkamali kayo sa inyong pagboto nung nakaraang eleksyon, tell yourself na hindi mo na gagawin ang katulad na pagkakamali. Alright. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., nasa 300 pesos na ang kilo. Ano itong uga, Willie? Uga ito eh. Uga, nasa 300 peso na ang kilo. Aguy, ang sabi ni Willie Cruz Jr. Tapos Mariuseto, ang problema ka na sa COVID-19, ang problema ka na dito sa kawalan ng kwarta, na problema ka pa doon sa bibilhin. Ano kaya itong 1 o 300 piso ang kilo? Alam niyo, si Willie Cruz Jr., namimili ito eh. Siya mismo ang namimili, and there are many times wherein he's the one cooking. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., magpapakbit po ako. Ang uga po ay tuyo tulad ng dilis. Yun. Marami ako natututuhan dito kay Willie Cruz Jr. Yung uga, sangayon sa kanya, ay tuyo tulad ng dilis. Aba, sarap ata ito, pakbit, na yung ihahalo ay uga. Why don't we try this kung may pagkakataon kapag pakbet? Okay. Now, mga gilo kong mga tagapakinig, yan. What else is new? Alam nyo, sa Maynila, nag-utos si Mayor Isko itong tinatawag na educational break. Wala muna hong papasok. Kanselado ang eskwela. Kanselado ang eskwela, kanselado ang mga edukasyon sa mga paaralan. Educational break. Yan po ang utos ng no less than Mayor Isko dahilan sa patuloy na pagtaas ng kaso itong COVID-19. Well, wala sanang problema except dito sa UE na mukhang hindi na namang susundin itong utos na ito. Hindi susundin ng UE itong educational break na iniutos na implementa sa Maynila ni Mayor Isko. Mayor, pag naging presidente, nakaw, kayong mga taga-UE. Ang sabi ni April Gem from Rizal, sarap pakbet, lalo na diningding Ilocano. Yummy, ang sabi ni April. Alright? Ang sabi ni Willie Cruz Jr., kaso, pumalag ang isang school. Di susunod kay Isko. Ayan na, nakwento ka na sa inyo. Itong UE. Ay, nak. Ano kaya ang reaksyon ng mga mag-aaral ng UE? Yung ibang mga mag-aaral sa ibang mga paaralan, susunod sa educational break. Yung mga taga-UE, hindi. Baka ipatawag kayo ng Manila LGU.
Kayong mga taga-UE, ha? Bueno, sa iba pang mga pangyayari, ho. Sa lungsod ng Pasay, ha? Nag-utos po nitong house-to-house COVID checking. Itong si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Iniutos niya sa kanyang kapulisan na alamin who among dito sa mga nakatira sa Pasay yung hindi pa bakunado. Yan. Naku, direkta na. Dinirekta na. Ito'y alinsunod dito sa utos sa mga barangay ni Digong na huwag payagan na maka-standby sa labas ng kanilang tahanan yung mga unvaccinated na mga homeowners. Yan, sinimulan na po ng Pasay sa utos ni Mayor Emmy Calixto Rubiano. At in addition, 1,144 na mga bahay ang ngayon ay nasa ilalim itong tinatawag na localized enhanced quarantine. Diyan po sa Pasay City. Yan, abangan nga natin ang susunod na kabanata matapos na malaman who among diyan sa Pasay ang mga unvaccinated pa. Ito, house to house check na ito na ginagawa ng Pasay City Police sa utos ng kanilang alkalde, si Mayora Rubiano. Alamin natin yan. Tiyak na tayo makakatanggap ng info mula sa ating mga informers diyan sa lungsod ng Pasay with regards to that. Balikan nga natin, pakinggan natin itong karagdagang pahayag ni Commissioner Lisada ng Civil Service Commission. Para sa mga government workers. Yung mga government workers ngayon are working from home. Yung mga pumapasok sa kanilang mga tanggapan natatakot. Lalo nga't meron pong naging pahayag itong si Dr. Tayag na ito raw isa sa mga epekto nitong Omicron variant yung epekto sa pag-iisip. Hirap niyan eh. Nagtatrabaho ka sa tanggapan mo na alam mo na marami ang naka-Omicron variant. Maski si Superman palagay ko hindi makakaligtas dito dito sa coronavirus. Narito si Civil Service Commissioner Lisada. Or gumawa ng home care kit, nakalagay ho dito no, subject to availability of funds, budgetary or otherwise, but at no cost to the employees. The public sector may also consider implementing COVID-19 related programs prescribed in the private sector under, kasi meron ho kaming joint yung DTI, DOLE, under JMC number 20-04, as well as the purchase of medicines, isolation, facilities, among others. So, may basis ho tayo. Pero, di ba ho, meron ho tayong piniprepare na go bag para sa mga empleyado natin? In case of disaster or calamity, di ba may go bag ho tayo? Dito ho sa COVID na instance, why can we not prepare home care COVID kits for our employees and charge it sa ating mga MOOs? Pwede naman po under this BBM circular. So, pwede ho nating bigyan na yung ating mga allocate tayo sa mga empleyado natin. Maybe you can put in yung mga, ang basic naman ho dyan is yung aside sa alcohol, aside sa mga mask, kung kaya ho ng budget nyo, oximeter would be good. And if bultuhan naman ang pagbili ng oximeter, I'm sure we can get it at a lower price. Oximeter kasi determines, di ba, yung oxygen level.
Well, determinado si Commissioner Lisada ng Civil Service Commission na bigyan ng ayuda sa pamamagitan ng home care kits ang lahat ng mga kawani ng gobyerno. Lalong-lalo na yung pong those employees working from home. Bigyan sila ng care kits. Ulitin ko, at sangayon kay Lisada, para namang right inside their homes, ma-check. Baka namang apektado ng coronavirus na o COVID-19 yung kanilang household member. Hindi pa nila alam. Hindi ba mas delikado kung lalabas ito at magpapatest? And the worst, kung siya ay tatawagan ng kanilang punong tanggapan at sabihin, mag-duty ka ngayon. Lalo na sa aking pinanggalingan na broadcast station ng gobyerno. Noon, obligado ka eh. Lalo na kung broadcast yan. Kailangan nandun ka. Para maganda yung ika nga signal rather than you're working from home, sabi nga. Well, anyway, ganun po talaga. Yun ang hazard ng trabaho. Anyway, ang oras po ganap ng 13 minutes bago sumapit ang ganap na alas 11 ng umaga. And we heard itong pinakbit na ihahanda for lunch ni Wilfredo Cruz Jr. Yung lalagyan niya ng uga. Ito yung isda na similar sa dilis. Iba ito. Ito bago sa akin pandinig. Masubukan natin yan one of these days. Kapag nagpinakbet, kahapon pinakbet na yung ulam dito po sa bansa. Okay, doon sa ating mga kababayan who miss yung aking naging balita na kinukonsider ng Manila LGU na magsagawa ng 24/7 na drive-thru sa Quirino Grandstand matapos ang tagumpay nitong first day ng kanilang 24-hour drive-thru. Dinagsa ng mga nakapribadong mga sasakyan. Itong grandstand, Quirino Grandstand sa Luneta. Yan ang nga yung aking sinasabi. Meaning, itong mga may-ari nitong mga pribadong sasakyan ito ay hindi bakunado. Kaya sila nagpunta dyan. Pagkatapos pahihirapan yung ating mga kababayan na ang tanging kasalanan ay walang sasakyan. Sumasakay lamang ng jeepneys. Pagkatapos, pag hindi bakunado, hindi papayagang makasakay. Unfair. Ngayon, hindi ho ba maliwanag yan? Dahil sa tagumpay, itong drive-thru ng Quirino Grandstand sa Maynila, ano ang nasa inyong kaisipan? Sige nga, tell me if I'm wrong. So yung mga nagpupunta doon, hindi bakunado. Danga nga lamang at meron silang sasakyan. Kaya, whatever their wish to go to a place na alam nilang libre ang bakuna at walang, magtatanong sa kanila kung saan sila pupunta, diretso na yan, mga yan. Sipin mo, tagumpay, yung drive-thru. Mario Sepo, kaya marami sa ating mga kababayan ang medyo po nagtatampo. Kung hindi ata parehas daw ang laban.
ah, ang tangi atang binibigyan ng pansin ay yung ating mga kababayan na ang kasalanan lamang ay walang sariling mga sasakyan. Ang sabi ni Conrado Brutonel from Nueva Ecija, Kuya Sel, magandang umaga po. Thank you likewise sa Rading, ha? Maraming salamat. Ang ating pong farmer from Nueva Ecija. Ang aming pong panalangin na sana ay walang malalakas na bagyo na dumating sa ating bansa at itong harvest na inyong ina-anticipate within the year, walang problemang idudulot yung masamang panahon o bagyo. Likewise, good morning, Conrado Brutonel, and to your loved ones. At sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Nueva Ecija na pinanggagalingan ng ating pong bigas na ating kinukonsume, knowing for a fact na ang Filipinos ay rice-eating citizens. Hindi kompleto itong tinatawag na meal ng mga Pilipino kung walang bigas. Ganon din sa Amerika. Sa Amerika, hindi kompleto kung wala kang hamburger, kung wala kang bread. Ganon lang ho talaga. Pero dahilan sa dami, marami ng mga Pilipino naroon, marami ng mga Asians ang naroon, no wonder na ang isa sa mga money-making business diyan sa Amerika ay bigas. We'd like to say thank you very much sa Canadian government sa kanilang pagbibigay na tulong para dito sa ating mga kababayan na salanta ng Bagyong Odette. I understand na 1 bilyong piso, 1 bilyong pisong tulong mula sa Canadian government ang ipagkakaloob dito sa ating mga kababayan na up to this time, many of them ay literal na nakatira pa rin sa kadiliman. So maraming salamat sa Canadian government. Salamat, salamat ng marami. Beno, sa iba pang mga balita, simula bukas, isasarado yung portion ng Rojas Boulevard. This is to give way dito sa pag-aayos nitong Libertad Pumping Station sa lungsod ng Pasay. Ang sabi ho ni NCR, DPWH NCR Director Numer Aber Canlas, mag-o-overtime po sila at pipilitin nilang gawin ang lahat ng paraan na tapusin much earlier doon sa 2 buwan na kanilang ipinahayag itong pag-aayos nitong bahagi ng Rojas Boulevard na kaduktong nitong Libertad Pumping Station. Kaya dun sa ating mga kababayan, konting tiis lang po. Ito naman ay para sa kabutihan din ng nakararami. Ang sabi ni Mirna Alcid Siquijor, happy weekend, enjoy it, stay safe, God bless everyone. Thank you so much, Cousin Mirna. Narito po yung naging assurance ni Director Canlas ng DPWH National Capital Region. 2 months po, tatrabahuin po namin ito 24/7. If it takes hanggang sa weekends po, magtatrabaho kami para po makaput up kami. Kung kakayanin po, i-advance po namin. Kung hindi po, kung kakayanin po, hindi na po namin paabutan ng 2 months ito para Yun, nabanag po ninyo narinig, yung naging paniniguro ni DPWH NCR Director Canlas.
Kaya inuulit ko ho, tabayanan ninyo bukas. Pag ko kayo magugulat kung bakit sarado ang portion ng southern part nitong Rojas Boulevard, particular dun sa gawin ng Libertad. It's all because dito sa gagawing pag-aayos ng Libertad Pumping Station. Sana po tayong sapat na oras ho, coming from my sisters here and abroad, including my cousin from Sipokot, Kamsur. Ang kanila pong panalangin sa poong may kapal. Ngayon pong araw ng Friday ay God bless the whole world. Thank you so much, sisters. Maraming salamat and sweet dreams, sabi nga po. At doon po sa ating mga kababayan na hindi po narinig yung aking ibinalita kanina, yung drive-thru, yung mga magpapabakuna, lula ng kanilang mga sasakyan, gagawing 24/7 na itong drive-thru diyan sa Quirino Grandstand sa Luneta. Now, maraming salamat ho. Happy weekend! Coming from another sister na si Presi Estrada. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At thanks kay Nasel, ganun din kay si Manita. At sa inyong lahat who joined me the past week sa inyong palatuntunang Digital Patrol. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa. Yan ang Buhay Online sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. Tomorrow and Sunday ay akin pong day off. Kaya God willing, uli po tayong magkasama-sama sa susunod na Lunes, yung darating na Lunes. So, mga gilo kong mga tagapakinig, ang oras po ginap ng 11:00 ng umaga, Diyos ti Agnina. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.